Yung Toyota Avanza, may check engine, palyado, namamatay ang makina kapag na-accelerate. Ayan, so tumataas din ang temperature sa dashboard at bagong overhaul to. So pull out to sa ibang shop at dinala dito sa ating may-ari. Ayan. So pinalitan na to ng idle air control valve. Ayan, ito, at saka evap solenoid. Ayan, so marami yung problema nito mga bay. At nilinisan na rin ng throttle body pero ganoon pa rin. At sabi ko nga kanina, bagong overhaul to at bagong radiator na rin, pero tumataas pa rin yung temperature sa dashboard. Pag gina-accelerate natin, yan, namamatay. Yan o. Then, yun, walang response. O, wala ng power. Yung masaklap dito, hindi pa natin nababasahan ng scanner. Kasi may problema din tong kanyang OBD port, yan o, corrosion na. So magdadiagnose muna kami kasi meron siyang check engine eh. So kailangan natin mabasahan. Yun, binakbak na yung wire. Para mag-power up yung scan tool natin, dapat meron siyang positive at negative dyan. So, yan, positive. Ito na yung kahimtang. Okay na, meron ng nagpa-power on na yung ano natin scanner. So nabasahan na natin siya. So daming ng DTC 16 diagnostic trouble code. So ayan, multi DTC. So maraming DTC. Kamot ha, kamot. Namatay. So ayun, makita nyo naman na maraming DTC, no. So multi DTC. So siguro naguluhan yung dating gumawa dito. Palit doon, palit dito yung ginamit na diskarte ng dating gumawa. Kaya wag natin gayahin. Nakakaawa naman yung may-ari dito. Marami nang pinalitan pero wala pa rin nangyayari. So ngayon, simple lang yung gagamitin natin diskarte dito. So gamitin lang natin tong mga tusok-tusok style. So ayan. So basic lang yung mga ginagawa natin dito. Mas sundot-sundot style lang. Hindi ko na-explain sa inyo kung paano yung ginagawa ko dito. Basta tingnan nyo na lang. Kayo na lang bahalang umintindi dyan. Sinek natin yung wiring ng bawat sensor. So nakita natin na wala namang problema. So matapos natin ayusin yung mga wiring, na pag-desisyon na tayo na ito na yung papalitan natin. So wala nang iba kundi ang kanyang computer box. So may magsasabi na naman sa atin dyan, bakit ko daw papalitan ng brand new? Pwede namang i-repair or surplus. So na-inquire na ako dito about dito sa mga presyohan. So nakita ko na hindi nagkakalay yung brand new at saka yung surplus. Kaya minabuti ko na lang na bago na lang yung papalit natin kaysa dun sa surplus na hindi tayo sigurado kung magtatagal. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa at ikabit na natin tong computer box at nang magkaalaman na. Ayan, normal na yung lumabas sa ating scanning. So pinanda na natin dito ang makina. So chinek natin kung mayroon pang check engine. Ayan, so wala nang tayong nakikita check engine sa dashboard. Normal na rin yung kanyang RPM. Sa maririnig na natin na okay na yung andar ng makina. Yung may konting ingay lang kapag accelerate. Ayan. So kung minor issue na lang yan. So ang mahalaga ngayon, in-accelerate natin. Ayan, accelerate natin ay hindi na namamatay yung makina. So goods na yan. So testingan na natin, iro-rotate na natin yung sasakyan. Na feeling natin na bumalik na dun sa normal na puwersa yung kanyang makina. So hindi na naglolo power at hindi na rin namamatay. So walang check engine. Ayan, kitang-kita nyo naman yan na walang check engine. So hindi lang tayo makapagtakbo ng mabilis dito kasi airport road to, maraming mga sasakyan. So yun lang. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Please like and share ang ating mga videos para mas maging updated pa kayo sa mga susunod pa namin na mga DIY tips. So yun lang, maraming salamat and God bless sa inyo.